12,000 pesos na sisiw ang dumating sa farm. Okay, so yung ating batch 30. Goods na goods na. Ito na ang batch 30 ng ating mga grow out ng mga manok. Grabe no? Batch 30 na tayo. Pero dahil sa Bulacan pagaling to, sinabay na namin ni Jay ang road trip! Road trip! At konting relaxation. Ang bago nga! Bago ang araw ng pag-pick up namin ng mga sisiw, pumunta muna ako sa farm para i-check ang na-setup na brooder. Kailangan sure na tama ang pagka-setup. Dapat sure din na malinis, maayos at higit sa lahat, gumagana ang mga heater at mga ilaw. Sa first 3 days, 33 to 34 degrees Celsius ang required na temperature nito para mag-thrive ang sisiw. Wala lang akong chick paper as of now dahil dun na lang din ako bibili sa Bulacan at dahil nga Bulacan, mag-road trip din tayo. Dahil medyo malayo, in-ensure ko na jump pack ang schedule natin para sulit ang biyahe. So bukod sa pick up ng sisiw ay may dalawa tayong farm features ngayong lakad natin. Iba talaga kapag may sariling sasakyan. Kahit nakapambahay na walang ligo, sige, larga. Road trip! Then good thing, naisipan ko magpakabit ng easy trip dahil nga nasa north na ako. At dito ko nalaman na mayroong ng RFID na pwede sa north at south. Basically, lahat ng expressway. Pwede rin i-convert yung dati mong RFID to 1. Pipili ka lang ng provider pa rin, if Outsweep or Easy Trip. Eh, andito na ako sa Easy Trip. Buti naman, matagal na dapat itong naisip eh. Stop over muna tayo. Kain muna tayo dito sa turo-turo lang para tipid. Nang malapit na kami, kumain muna kami ni Jay sa nakita namin na karinderya. Aba, ay kalaki naman na rin pork chop na rin. 95 pesos lang yan ha. Only sabaw at only rice. Not bad. Lumarga kami ng busog at bundat. Matindi, natagtag naman kami sa daan habang busog. Buti na lang hindi naglungad din eh. Pero mas maganda na yung daan na yan kaysa sa daan na tinahak ko nung unang punta ko dito. Grabe ang daan dito. Pagdating namin, nagulat ako sa itsura. Kako ay iba. Yun pala, sa ibang side na kami pumasok. May bago silang gate. Ito ba yung tsura? Isang lubalot ako ng Sigurado ka dito. mundo. Basta pumasok na lang tayo basta-basta. Ah. Naku, may aso. May aso. At andito nga pala tayo sa The Range in San Ildefonso. Staycation pero may breeding station din dito. Kaya din na kami pumunta. 3 years ago ako huling nakapunta dito. Ang dami nang nagbago. Diba halos kalagitnaan na ng video, wala pang sisiw. Ito nga ay aming staycation at yung pang sisiw naging side trip. Pero sulit diba? Anyway, sinamahan kami ni Sir Algin, owner ng The Range in San Ildefonso. Dito sa bilihan niya ng chick paper. Mas maganda daw ito kaysa sa Manila paper na ginagamit namin. At it turns out, mas mura pa. Ang kapal nga naman, tapos itong dami na ito, 570 pesos lamang. Eh halatang matagal kong magagamit, kaya sulit na sulit kumpara sa Manila paper. Bakit ngayon ko lang dumating sa buhay namin chick paper? O akala nyo ay may mga sisiw na? Hindi pa rin. Nagbanding muna kami ni Jay dito sa The Range. Very relaxing at ang sarap nitong kanilang sinampalukan na free range chicken. Kaya try nyo rin pag nagpunta kayo dito. Ang ganda ng ambience dito. Nag-swimming din kami sa napakalamig, as in sobrang lamig na natural pool. Kaya mga 2 minutes lang kami dyan. Kinabukasan, nag-breakfast lang kami at kailangan ng bumiyahe pa uwi. Ang matindi, wala kaming dalang sisiw. Ano ba talaga? Di pa kasi tuyo at need na namin pumunta sa next errand. Kaya ang plano, magtatagmo kami ni Sir Algin sa Manila. Pero ang nakita ko naman ng mga sisiw, hindi pa lang kompleto. Ba't wala tayong dalang sisiw? Ha? Nag-outing lang tayo eh. Ito na nga, sa Manila din kami nagkita. Kami talaga ni Jay nag-outing lamang. Palusot lang namin ng mga sisiw para makapag-road trip at outing. Ang cute talaga ng mga sisiw. Ginabay na kami ng uwi pero kailangan pang ipwesto ng maayos itong mga sisiw. Ibiyahe mula sa bahay papunta sa farm. Maglalatag pa tayo ng chick paper. Pero bago yan, ginawan ko ng dispenser ang chick paper natin para mas maganda at mas madaling kumuha sa susunod. Hindi okay na okay naman ang ating mga sisiw, which is a good thing kahit naging mahaba ang biyahe. After 2 hours pa bago sila patukain. And yan ang ating batch 30 ng mga manok. Yun lang, peace.